Hello sa lahat, mapagpalang araw sa ating lahat. Nais ko muli ay magbahagi ng salita ng Diyos. Medyo mahaba man ng araw na hindi po tayo nagbahagi at hindi po tayo nag-live. Mayroon lang konting diferensya yung gamit natin, mga kapatid. Amen. So pinili ko po na magbahagi ng ganito na lamang. But it's the same. It's the Word of God pa rin. Amen. So ang nais ko lang ibahagi po sa inyo, yung patungkol dito sa salita ng Diyos sa Philippians 2:5 hanggang 10 na kung saan ang sabi niya rito, Let this mind be in you which was also in Christ Jesus, who, being the form of God, did not consider it robbery to be equal with God, but made himself to no reputation, taking the form of a bondservant, and coming in the likeness of men, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death, even the death to the cross of the cross. Therefore, God also has highly exalted him and given him the name which is above every name, that on the name of Jesus every knee should bow, of those in heaven, and of those on earth, and of those under the earth, and that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Thank you, Lord, sa pagkabasa ng salita mo, Panginoong Diyos. Muli ay kami ko'y magbahagi. Dalangin ko, Lord God, ang salita mo ito na sino man makapakinig, Lord God, sino man ang makarinig, Panginoong Diyos, ang aral mo na to, isang mag-penetrate and allow the Holy Spirit, Lord, na mag-penetrate sa kanilang mga puso, Lord God. Lord, hallelujah, Lord, purin ka, dakilan ka. Diyos mo po, amen. So, ang sinasabi mga kapatid ng Philippians, si Apostle Paul, mga kapatid, na kailangan na magkaroon po tayo ng the same na kaisipan na sa pagdating sa Panginoong Jesus, mga kapatid. At bakit niya po ito sinabi? Dahil napakahalaga po yung mensahe ng Diyos. Dito na sinabi niya na ang Panginoong Jesus man, mga kapatid, siya man ay Diyos, pero hindi niya pinantay yung katayuan niya bilang Diyos, mga kapatid. Dahil ang Panginoon Jesus, mga kapatid, Diyos pa rin siya nung nandito po sa lupa. Amen? Yan po ang huwag natin ma-miss out. Ang Panginoon Jesus, mga kapatid, hinubad lang niya yung glory niya para maabot po tayo. Amen? Para makasalamuha na magiging tao po siya. Dahil kung hindi niya po ginawa yun, mga kapatid, kung hindi niya ginawa ang nahubarin niya ang kanyang pagka-glory niya bilang Diyos, mga kapatid, ang kanyang glory bilang Diyos, mga kapatid, hindi po natin siya makita as a human form. Amen? So, hinubad niya yung pagka-glory niya at sinabi niya dito na hindi niya, who being in the form of God, did not consider its robbery to be equal with God. Hindi niya pinantay yung buhay niya sa Diyos Ama. Amen. But made him of no reputation, taking the form of a bondservant. At sabi niya, in the likeness of men. Naging katulad natin po siya, napagod siya, nauhaw siya, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to the point of death. Hanggang sa kamatayan, mga kapatid, nag-obey siya. Hanggang sa kamatayan, pagdating sa cross, nag-obey siya, hindi po siya nagreklamo. Kaya nga po, mga kapatid, tandaan po natin na napakahalaga na basahin ang salita ng Diyos at upang maintindihan natin kung ano ang kahalagahan ng ginawa ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Even doon sa pagdating sa cross, mga kapatid, patungkol doon sa cross, ang kanyang kamatayan, hindi po ito nagreklamo. Bagkus nag-obey siya dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, dahil mahal po tayo ng Panginoon Jesus, hindi siya po, mga kapatid, nagreklamo. Tayo mga tao, puro tayo reklamo. Meron lang tayong naramdaman konti na mga dumating man ang problema sa buhay natin, tayo puro reklamo. Pero ang Panginoon Jesus, mga kapatid, hanggang sa krus, inabot niya ang pangkamatayan, never po siyang nagreklamo. Amen?
Therefore, sabi niya, God also has highly exalted him. Kaya mga kapatid, mahal na mahal lang Diyos Ama ang kanyang anak dahil never siyang nagreklamo sa kanyang ama. Amen? So, ang nais ni Apostle Paul, mga kapatid, ang nais ng Biblia, ang nais ng salita ng Diyos ay magkaroon din tayo ng may katulad na kaisipan ng ating Panginoong Hesus. Amen? So ngayon, paano tayo magkaroon ng ganitong kaparehong kaisipan na katulad ng Panginoong Hesus natin, mga kapatid, nung siya nagkatawang tao po siya? Ito po ay ugali ng Lord, mga kapatid. Ito po ay dapat natin tularan dahil ang sabi ng Apostle Paul, isang example, mga kapatid, si Apostle Paul kung paano siya nag-obey sa Panginoong Diyos at nais ng Apostle Paul na kung paano niya tinularan ng Panginoong Hesus, ganun din po sa atin. Kaya ang sabi ng Apostle Paul na imitate me as I imitate Christ. Ang sabi ng Apostle Paul kaya sinabi ng Apostle Paul, mga kapatid, na to live is Christ, to die is gain. Dahil nakita niya yung glory, mga kapatid, yung kaluwalhatian ng Diyos, ng kanyang paghirap ni Apostle Paul, nakita niya na bandang huli, mayroon siyang buhay na walang hanggan. At nais ni Apostle Paul din, mga kapatid, na ganun din ang mindset natin. Amen, na hindi po natin makita yung mga problema na mayroon sa atin, mga anuman na sitwasyon na mayroon po sa atin, sa kabila mga kapatid, ng nais ni Apostle Paul, natularan po natin siya na ang ginawa niya ay nagkaroon siya ng the same na mindset, mga kapatid, katulad ng Panginoong Hesus. Ngayon, paano tayo magkaroon, mga kapatid, amen, ng ganitong kaisipan? Kung meron po tayo, kung wala pa po tayo ganito, bilang Kristiyano, kapatid, napahalaga na meron tayong ganitong the same na kaisipan. At ating tuklasin ngayon ay how to cultivate a Christ-like mindset. Paano tayo, mga kapatid, paano tayo magkaroon ng ganun? At sabi niya dito, how to cultivate a Christ-like mindset involving intentional step in a heart aligned with Jesus. Paano tayo magkaroon, mga kapatid, ng the same mindset as Christ had? So sabi niya dito, here are 3 strategies. Bibigyan tayo, mga kapatid, ng Bible ng 3 estratehiya kung paano tayo to help us grow in a more like Christ mindset. Amen. Ang number 1, know Christ. Ang pinakamahalaga, mga kapatid, na gawin natin ay kung kilalanin natin ang ating Panginoong Hesus. Amen. Knowing Christ can have different meaning depending on the context in which it is used. In a religious or spiritual context, knowing Christ typically refers to having personal relationship with Jesus Christ, the central figure of Christianity. Amen. So, for Christian, knowing Christ involves more than just having knowledge about Him. Makita natin, mga kapatid, knowing Christ is involved more than just having knowledge. Hindi lang basta mayroon tayong knowledge about Jesus, but more on that, mga kapatid, far more, na magkaroon tayo ng malaliman na pagkakilala sa Panginoong Hesus. Amen. Sabi nito, it encompasses having a deep personal connection with Him through faith. Amen. Ano yung pinaka-key, mga kapatid, na makilala natin ang Panginoong Hesus ng lubusan? A deep personal relationship sa Kanya through faith. Tandaan po natin, mga kapatid, it's faith. Kung wala tayong faith in Jesus, never tayo magkaroon ng connection in Him. Never tayo magkaroon ng relationship, na deep relationship, intimate relationship sa Kanya. Trust and obedience. Amen. This relationship is believing to bring believers closer to God and to guide them in living a life that is aligned with the teaching of Christ. Amen. Knowing Christ can be also mean understanding and following the teaching of Christ as outlined in the Bible. This include practicing love, forgiveness, compassion, and humility. Doon sa binasa natin kanina, mga kapatid, mayroon binanggit daw na ang Panginoon Hesus hindi niya pinantay yung sarili niya sa
Diyos. Although siya ang Diyos, pero hindi niya pinantay yung sarili niya bilang Diyos. Makita natin yung humility. Amen? And compassion. As well as striving to live a life that reflect the values and principles taught by Jesus. So ultimately, knowing Christ is a journey of spiritual growth and transformation that involves both faith and action. As Apostle James mentioned in his book, mga kapatid, in James 2, verse 20, it says there that faith without action is dead. Kaya sabi dito, knowing Christ is journey of spiritual growth and transformation that involves both faith and action. So faith without action is dead. Amen. So it is about seeking to align one's belief, values, and action with the example set by Jesus Christ. So the foundation of a Christ-like mindset, tandaan po natin mga kapatid nyo, is knowing Jesus personally. It is not merely about religious practice or head knowledge. Instead, it's about having a deep relationship with Him. Knowing Christ, mga kapatid, it's about having a deep relationship with Him. Hindi lang basta kilala natin ang Panginoong Hesus, hindi lang natin basta alam na meron siya na nag-alay ng kanyang buhay at namatay siya sa krus, nailibing siya, nabuhay siya. Hindi lang tayo mga kapatid magtapos doon. Bagkus hindi yun sapat mga kapatid. Bagkus ayun it's about a deep relationship. Magkaroon po tayo ng intimate na relationship between the Lord, you and the Lord mga kapatid. At yun po yung ibig sabihin to know Christ. Marami tayong halimbawa na tanungin mo kung mayroong Jesus, sabi nila meron. Pero they don't have a deep relationship in Jesus. Amen. So the Apostle Paul emphasized sa Philippians 3:9, it says, it's written that the Apostle Paul emphasized in the Philippians 3:9 saying, and be found in Him, not having a righteous of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ. Kaya nabanggit ko mga kapatid, the key to knowing Christ, to having a relationship with Christ, intimate relationship, deep relationship is having faith in Him. Sabi niya, but what it comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith. Seek to know Jesus intimately through prayer, Bible study, and fellowship with other believers. Now, paano tayo magkaroon mga kapatid intimate relationship with Christ? Amen? To know Jesus intimately through prayer, 1, Bible study, reading the Bible, reading the Word of God, and fellowship with other believers. Amen. Hindi tayo wag na tayo makipag-fellowship mga kapatid sa walang hindi makatulong sa atin na mga bagay-bagay, na mga narinig natin. Mag-ingat po sa kung sino yung ka-fellowship natin. Amen. Tingnan natin sino yung mga dapat na ka-fellowship natin. Amen. At kung sino man yung hindi pa mga kapatid na medyo naka-align doon sa hinasabi ng Bible na fellowship or mga ka-fellowship natin, hindi pa nila lubos kilala ang Panginoong Hesus, share Jesus to them. Share the gospel on those people mga kapatid. So, this verse, Philippians 3:9, this verse, the importance of faith in Christ for righteousness rather than relying on obedience to the law. Amen. The Apostle Paul, who wrote the letter to the Philippians, expresses that true righteousness comes from having faith in Christ Jesus and the grace of God. Amen. Hindi po mga kapatid nababatay sa pagsunod lamang dun sa kautusan ang pagiging righteous. Amen. Apostle Paul, who wrote that to be a righteous mga kapatid, expressed that true righteousness comes from having faith in Christ Jesus and of the grace of God, rather than attempting to earn righteousness through following a set of rules of law. It highlights that idea that salvation and righteousness comes through faith in Christ alone. Wala nang iba mga kapatid. True righteousness and salvation
This comes through faith only in Christ Jesus. Amen? So ito po yung number 1 na strategic mga kapatid, strategy in how to cultivate our Christ-like mindset. Amen? Yung number 1, knowing Christ. Ang number 2, renew your mind daily. Amen? Bakit kailangan natin na i-renew ang ating mind daily basis mga kapatid? Hindi lang po yung kung halimbawa na maisipan natin, hindi lang yung weekly basis, monthly basis, yearly basis, amen? But yung sabi niya dito, renew your mind daily. Sabi niya, renewing your mind daily refers to the process of actively changing the improvement your thought, belief, and attitude on a daily basis. This concept is often associated with personal growth, mental well-being, and spiritual development. By engaging in activities such as meditation, number 1, positive affirmation, learning new things, reading the Bible, practicing gratitude, you can refresh your perspective and cultivate a more positive and productive mindset each day. Amen. Huwag kalimutan mga kapatid na basahin ang salita ng Diyos dahil ito lamang ang makapagbabago ng ating isipan, makapagbabago ng ating buhay mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Amen. And huwag kalimutan to pray in the Holy Spirit, na i-allow ang Holy Spirit mga kapatid na i-open ang ating spiritual mind. Amen. For example, sabi niya, if someone is trying to renew their mind daily, they may start their morning with a meditation session. Meditation mga kapatid, or in devotion to His Word. Session to clear their thoughts and set positive intention to the day, for the day. Throughout the day, they might practice gratitude by acknowledging the things they are thankful for and reframing negative thoughts into more positive ones. In the evening, they could reflect on their experience and identify areas of personal growth and improvement. Examine, mga kapatid. It says na, example na, examine natin yung the whole day, kung ano yung maginawa natin, kung ano yung dapat natin na huwag gawin o dapat natin na i-adapt. Amen. To na ma-renew yung ating isipan. Joshua 1:9, nagsabi niya dito na the book of the law shall not depart from your mouth. Malaga mga kapatid ang pagbabasa ng salita ng Lord. Dahil sabi niya dito, but you shall, sabi niya, don't depart from your mouth. Ang salita ng Lord, mga kapatid, the Bible, which is the Bible, sabi niya, don't depart from your mouth, but you shall meditate it day and night. At bakit natin kailangan na i-meditate day and night ang salita ng Diyos, that you may observe to do according to all that is written in it. Kailangan mga kapatid na day and night meditate the Word of God, that you may observe to do according to all what is written in it. So for then you will make your way prosperous and then you will make good success. Amen? Ayun po Joshua 1:9. Doon sa renew your mind daily. Under renew your mind daily, number 1, meron tayong tatlo rin mga kapatid na under the renew the way, mga kapatid, how to renew our mind. Number 1 is pray and meditation. Pray and meditation begin each day with prayer and meditation and devotion, mga kapatid. Invite God into your thoughts, in your heart, surrender your day to Him. Sa buong araw, mga kapatid, allow the Holy Spirit to rule our mind, to rule our heart, and to govern our entire life. At yun yung pinaka the best na gawin po natin. Meditate, mag-devotion po tayo at mag-pray po tayo. Amen. Bago natin simula ang lahat, put God first mga kapatid sa ating mga buhay sa araw-araw. Amen. Let the word of God, sabi ni King David, Psalm 19:14, ang sabi niya dito, let the word of my mouth, sabi niya, and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my rock and my redeemer. Yun yung sekreto ni King David mga kapatid. So in the morning, sabi niya ulit dun sa Psalm 5:3, in the morning, O Lord, I will direct my song and my prayer unto you, and I will look up. Amen.
Yun yung sinabi yun dun sa panulat mga kapatid ni King David. So remember, starting its day with prayer and meditation, devotion allow us to align our heart and mind with God's wisdom and grace. Malaga po mga kapatid ang prayer at mag-devotion po tayo meditating the Word of God. Amen? At yun po ay, sabi niya dito na with a prayer, meditation, and devotion allow us to align our heart, minds, God's wisdom, and grace. Amen? Number 2, study, Bible study. Regularly read and study the Bible. The scriptures provide wisdom. Tandaan po natin mga kapatid that the scriptures provide wisdom, guidance, and insight into God's character and His ways. Napahalaga mga kapatid ang magbasa ng Bible, pag-aralan ng Biblia. Amen. At ang sekreto nito, bago tayo magbasa, bago natin ito pag-aralan, pray that the Holy Spirit na i-open ang ating spiritual na pangunawa mga kapatid, ang ating understanding spiritually. And reading and studying the Bible is a wonderful way to gain wisdom, guidance, and insight into God's character in His ways. Dahil ang sabi niya doon sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17, sabi niya dito na all scripture is God's breath and is useful, makinig, for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good works. Amen? Yung sinabi ng 2 Timothy mga kapatid. Kaya mahalaga ang magbasa ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Hallelujah. Sabi niya dito sa Psalm 119, verse 105, your word is a lamp for my feet and a light on my path. So, ang salita ng Diyos mga kapatid, napakahalaga po sa bawat buhay natin. Amen. Kaya huwag po tayo magatubili mga kapatid na basahin ang salita ng Diyos. Basahin lagi ang salita ng araw-araw. And number 3, attend church and join a Bible study group or disciples group mga kapatid. Amen. Engage with other believers by attending church service and participating in Bible study, guide, study group or discipleship program. This interaction help reinforce a Christ-centered perspective. Malaga mga kapatid na mag-involve tayo sa lahat ng gawain ng church. Kung tayo nag-attend ng church, mag-involve tayo. Ngayon, kung hindi pa tayo nag-attend, maghanap po tayo ng church, mga kapatid, na para mag-involve po tayo. Ngayon, kung hindi pa tayo totally na nag-church, try to find a church, mga kapatid. Try to accept Jesus. Try to receive Jesus, mga kapatid. Amen. Dahil ang buhay po natin sa mundo na to, hindi lang ito basta laro. Hindi lang ito basta nabuhay ka, uminom ka, manigarilyo ka, puri ng Panginoon Diyos. Kung mayroon man tayong mga ganyang mga pag-ugali, mga kapatid, bitawan na po natin po ito. Amen. At ilaw natin ang Diyos ang magtrabaho sa ating buhay at siya po ang mag-rule ng ating buhay, mga kapatid, upang magkaroon po tayo ng may pagkaparehong kaisipan na katulad ng Panginoong Yesus na walang ibang ginawa kundi nagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Amen. So attending church and join a Bible study group. Sabi sa Hebrew 10:25, and let us not neglect our meeting together as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near. Malapit na ang dumating ang ating Panginoon, mga kapatid. As the Bible says, declares, it is written that encourage one another, especially now, sabi niya that the day of His return is drawing near. Malapit na po, mga kapatid. So wag natin basta na hayaan yung buhay natin na mahatulan po tayo ng kaparusahan. Mahatulan po tayo, mga kapatid, ng eternal death. Dahil mahirap po yun. Isipin na lang po natin, mga kapatid, halimbawa na tayo po nabuhay ng 60 years old. 60 years.
sa mundong ito na hindi natin naranasan kung paano namuhay ng mapayapa, matagumpay na buhay. Let's say financially. Amen? Ngayon, namatay po tayo ng 60 years old at doon po tayo at hindi natin naranasan yung mga bagay-bagay na dapat na maranasan po natin. At ngayon, nahatulan po tayo ng eternal death, mga kapatid. Ano na lang ang magiging buhay natin? Eternal na po tayo naghihirap. Bagkus, mga kapatid, maghirap man tayo sa mundo na to at pagdating ng ating Panginoong Hesus at kasama po natin siya, kasama po niya tayo doon sa kanyang kaharian, at least nabuhay tayo rito ng 60 years na mahirap at mabuhay man naman tayo doon sa kaharian niya ng eternal life, mga kapatid. At sa ang personal ko, mga kapatid, na pananampalataya, iyon po yung nais ko po na may karoon na po ako ng buhay na walang hanggan. Yung mamuhay man ako rito, mga kapatid, ng katakot-takot na minsan nakikritics ka, napipressure ka, naghihirap ka, marami kang problema, maraming sorrow, crying, mga kapatid, but ito temporary lang. Pero ang sa akin, mga kapatid, personal na pananampalataya ko sa Panginoong Diyos, pagdating na ating Panginoon Hesus, kasama niya po ako doon sa kanyang kaharian. Lalong-lalo na ang sinabi ng Panginoon Hesus, mga kapatid, na in my Father's house, sabi niya sa kanyang salita, in my Father's house there's a lot of mansion, and I will go and prepare a house for you. At pagkatapos ko, sabi niya, I will come back at kukunin ko kayo at doon kayo tumira kung saan ako nakatira. Amen. Yun po, mga kapatid, yung personal na pananampalataya ko na tumira ako doon sa hinahanda ng Diyos na bahay ko doon. Amen. At nawa, ganun din na magkaroon po tayo, mga kapatid, ng mindset na ganun. Amen, hallelujah. At sabi niya dito, practice selflessness. Sabi niya, serve others selflessly, putting their needs before your own. Isa ito, mga kapatid, sa strategic how to cultivate, mga kapatid, to have a mindset as Christ-like. Ay magkaroon po tayo ng practice selflessness. Serve others selflessly, but put their needs before your own. Jesus exemplified selflessness throughout his life, and he can follow his example by showing kindness and compassion to those who are around us. Wala tayong ibang example, mga kapatid, na buhay kung patungkol doon sa selflessness, kundi ang buhay ng Panginoon Hesus, mga kapatid. Wala na po tayong ibang tularan. Dahil sinabi niya ng kanyang salita, sinabi niya na hindi ako naparito upang pagsilbihan. Pumunta pa ako rito upang magsilbi sa inyo. Amen. Sabi niya dito, selflessness, that noble act of putting others before oneself, is a virtue revered in many cultures and religions. Amen. Sabi niya, Philippians 2, sabi niya, verse 3 and 4, sabi niya dito na do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value other above yourself, not looking to your own interest, but it's of you to the interest of the others. That is a biblical, mga kapatid. Sa Philippians 2, chapter 2, verse 3 and 4. Do nothing out of selfish ambition, or vain conceit. Rather, sabi niya, in humility, value other above yourself, not looking to your own interest, but it's of you to the interest of the others. Amen. So ito po ang number 4, sabi niya, obey God. Under doon sa mga kapatid na renew your mind daily, under po ito, dito i-obey God. Para ma-renew natin, mga kapatid, araw-araw, how to renew our mind in daily basis is to obey God daily. Huwag lang daily, mga kapatid. Sa lahat ng espiritu ng buhay natin, in every single second sa buhay po natin, mga kapatid, obey God. Amen? And even, sabi niya, even when it's quite challenging, even it's challenging, hindi mo man ito maintindihan, mga kapatid, hindi man po ito maunawaan kung ano ang buhay na mayroon ka ngayon. Inatake ka man ng mga sari-saring mga pagsubok sa buhay, inatake ka man kung ano-anong klaseng problema sa buhay,
obey God, mga kapatid. Obey Him. Seek to obey God in all areas of your life. Upang, ganun mga kapatid, we can renew our mind daily. Amen. Dahil minsan mga kapatid, hindi natin maisip ang Diyos sa mga problema po na mayroon po tayo. Amen. Bagkus po ay nakikita natin yung problema, hindi yung magagawa ng Diyos sa problema natin na mayroon po tayo. Mga kapatid, ito ang tandaan ninyo, mas makapangyarihan ng Diyos natin kaysa sa problema na mayroon ka, na mayroon tayo. Amen. Ang sabi niya dito, you shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded you. Deuteronomy 5:33, sabi niya, you shall walk in the ways which the Lord your God has commanded you, that you may live, and that it may be well with you, and that you may prolong your days in the land which you shall possess. Amen. How to obey God? You shall walk in all the ways which the Lord your God has commanded, mga kapatid. Amen. How to obey God? Hindi mo maintindihan? Obey. Meron ka mga problema? Obey God, mga kapatid. Remember, obedience to God is a central tenet in many religious beliefs, and it is seen as a way to show reverence, faith, and dedication to the Lord. So number 5, mga kapatid, doon sa how to cultivate the mindset as Christ's head. Ang lastly, focus on Scripture and surround yourself with godly influence. Amen. Number 1 ito, Scriptures. Yung number 3, focus on Scriptures and surrounded yourself with godly influence. Under doon, number 1, Scriptures. Sabi niya, regular immerse yourself in God's words. Immerse, mga kapatid, yourself in words. God's words. By focusing on Scriptures, you begin to view the world, others, and your circumstances through a Christ-centered lens. Amen? Sabi ko nga na huwag niyong kalimutan basahin ang salita ng Diyos, ang Biblia, mga kapatid. So, godly friend. Mahalaga po ito, mga kapatid. Surround yourself with godly friend who encourage and challenge you in your faith. Having accountability partners help keep you on track. Amen. Mag-ingat po sa mga kaibigan po natin, tinuturing na kaibigan. Mag-ingat po sa tinuturing nating mga kasama. Amen. Yung inakala natin na kaibigan natin, natunay na kaibigan po natin, mga kapatid. Mag-ingat po tayo. Tingnan natin aksyon, the way magsalita, the way na mangaral. Tingnan po natin. Amen. Sabi niya dito sa Proverbs 13:20, sabi niya na sabi niya, he who walk with wise men will be wise. At tandaan nito, sabi niya, but the companion of fools will be destroyed. In 1 Corinthians 15:33, sabi niya dito, do not be deceived. Bad company ruins good moral. Amen. So mahalaga, mga kapatid, na makita kung sino yung mga nakakasalamuha natin. Baka mamaya, Kristiyano ka, if you don't beat them, join them. Mga kapatid, no. Huwag niyong i-compromise ang pananampalataya na meron ka. Mawala man ang mga kaibigan mo, so be it, anong magagawa natin? Huwag lang mawala yung pananampalataya mo na pinagkatiwala ng Diyos sa iyo. Ng pananampalataya na yan ay magdala sa iyo doon sa kaharian ng Diyos. At ang mga kaibigan mo na hindi ka man mabigyan ng biblikal na pag-aaral, mga kapatid, at ang kaibigan mo na walang ginawa kundi gumawa ng kalukuhan, hindi ka nila mga kapatid madadala sa langit yan, kundi dadalhin ka sa impyerno yan, kasama kanila. Amen. Stay connected with Christ. Deeply connect with Jesus through prayers, worship, and fellowship. Abide in Him, and His mindset will shape yours. Sabi niya, abide in Him, and His mindset will shape yours. Amen. Manatili tayo, mga kapatid, na connected sa ating Panginoong Hesus. Sabi niya doon sa kanyang salita sa John 15:4-7, sabi niya 4-7, sabi niya na abide in me and in you and I in you. Manatili kayo sa akin
at ako manatili sa inyo. As the branch cannot bear fruits of itself unless it abides in the vine, neither can you unless you abide in me. I am the vine. Ang sabi ng Panginoon Diyos, I am the vine. Ako yung puno. And then sabi niya, you are the branches. You and me, mga kapatid, are the branches. At ang Panginoon Diyos is yung puno. He said, he who abides in me, and I in him, bears much fruit. For without me, sabi niya, you can do nothing. Without Jesus, mga kapatid, sa buhay mo, sa buhay ko, mga kapatid, wala po tayo. Wala tayong magagawa. Wala po tayo. Sabi niya na, without me, you can do nothing. Hindi natin magagawa na ihiligtas ang sarili natin, ang buhay natin, without Jesus. So, if anyone does not abide in me, sabi niya, he is cast out as a branch, and is withered, and they gathered them and throw them into the fire, and they are burned. If you abide in me, and my words abides in you, you will ask what you have desire, then it shall be done for you. Maganda mga kapatid ang sinabi ng Lord, na ang sinabi niya dito na, if you abide in me, and my words abide in you, you will ask what you desire, and it shall be done for you. Amen, mga kapatid. Isipin na lang natin, i-picture out po natin yung puno. Amen. Halimbawa, yung puno ang puno ba? Gusto nyo? Puno ng mangga. Sarap yun. Amen. Isipin lang natin yung puno ng mangga, mga kapatid, no? Yung mga sanga niya. Saan nagmumula yung ikabubuhay ng sanga? Doon sa puno. At anong ginagawa ng sanga? Nag-enjoy lang siya. Doon lang kumukuha ng sinusupply ng puno, mga kapatid, yung branch niya, yung sanga niya. Doon lang siya nagdi-distribute yung kanyang yung puno niya doon sa mga sanga niya, mga kapatid, na nagbubunga. At yung nag-aalaga doon sa puno na yun, mga kapatid, pag ang sanga na nakita niya na hindi siya namunga, pinuputol niya yun. At magiging ganun din po tayo, mga kapatid. Kung binabasa natin ang salita ng Diyos, na walang makitang pagbabago sa buhay natin, mga kapatid, dahil ang unang bunga doon, mga kapatid, ng sinabi ng salita ng Diyos, at ang bunga, ikaw, dito magmumula mismo. Amen? Sa sarili mo. Halimbawa na dati ay manginginom ka, dati ay naninigarilyo ka, dati ay babaero ka, ngayon, tinanggap mo ang Panginoong Hesus, pinamuhay mo ang kanyang salita, at ang bunga, nawala na yung mga kapatid, yung mga bisyo mo. At ang ibig sabihin ng bunga, nagbunga yung salita ng Diyos sa buhay mo, na bago na lahat yun. Amen? As the branch cannot bear fruit of itself unless it abide in the vine, neither can you unless you abide in me. Amen? Hindi ka namumunga pag unless na hindi ka nakakabit doon sa puno sa puno, mga kapatid. At alam nyo yung sanga, kumakain lang, sinusupply lang ng puno, yung sanga. At nag-enjoy lang siya. At ganun din ang buhay natin, mga kapatid, bilang Kristiyano. Sabi ng Diyos na, I am the vine. Ako yung puno at kayo yung branches. At hindi ko kayo anak pababayaan. Amen? Ang sabi nga dito na kayo ang branches. And if you abide in me, and my words abide in you, you shall ask what you desire. Hingin mo kung ano ang ninais mo, and it shall be done for you. Amen? Ang ganda, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Ang sarap mabasahin at sarap ipamuhay. And remember, sabi niya that cultivating a Christ-like mindset is a lifelong journey. Be patient with yourself. Seek God's grace and allow His Spirit to transform your thoughts and action. Amen? Yun po, mga kapatid, yung gagawin po natin. Amen? Meron kung how to cultivate a mindset as Christ-like head. Mga kapatid, number 1, knowing Christ. Under po doon sa knowing, number 2, renew your mind daily. Under po doon sa renew your mind daily, we have prayer and meditation, number 1. Number 2, Bible study. Number 3, attend church and join a Bible study group. Number 4, practice selflessness.
And number 5, obey God. At yung lastly, focus in Scripture and surround yourself with godly influence. Tingnan natin mga kaibigan po natin mga kapatid. Amen? Kung ang kaibigan natin, isusubo tayo sa kalukuhan, sa pagkakasala, iwanan mo na. Amen? Sabihin mo, ibigay mo ang salita ng Diyos. Sabi niya, Scriptures, under doon sa number 3, focus on Scriptures and surround yourself with godly influence. Under po doon, meron po tayong Scriptures, number 1. Number 2, meron po tayong godly friends. At meron tayong stay connected with Christ. And lastly, yun na yun. Amen? Hallelujah. So, puri ng Diyos, mga kapatid, muli, tandaan po natin that cultivating a Christ-like mindset is a lifelong journey. Lifelong journey. Amen? Be patient with yourself. Seek God grace and allow His Spirit. Allow His Spirit, mga kapatid, to transform your thoughts in action. Amen? So, doon po tayo nagtapos, mga kapatid. Mapagpalang araw po muli sa lahat. To God be all the glory. Shalom po. Pagpalahin po kayo ng ating Panginoon.